Hello guys, welcome back to Dato Ambas TV. Ito may case tayo dito na upper and lower flexible denture. Yan. Ito ay advisable sa flexible kasi ang ngipin ay nasa likod. No, yung kulang nasa likod dito sa mga bagang. Kung meron kulang pa sa harap yan, pwede din. No? Yan. Pero kung yung ipin nyo, tatlo na lang yung natitira, halimbawa tatlo na lang yung natitira sa, tapos magpa-flexible kayo, alanganin na yun sa flexible, no? Pero kung ganito yung mga ngipin na kulang sa inyo na ngipin, yan sa likod, tapos ganyan, may natitira pang ngipin doon, pwede to gawin uni ganyan lang, itong side na to, yan lang, yan lang, tapos ito naman side dito sa kabila, ganun din, para wala tong nasa gitna. Ito wala to, di ka maiilang ngayon yung dila mo na may nakaharang, kaso gusto ng pasyente buo para isahan tanggalan, tsaka baka daw malunok. Pero ito kahit na i-uni mo to, hindi malulunok to kasi maganda yung kapit ng pustiso ng uni-flexible, no? Ito naman sa taas, ito ay flexible din, harap at likod. Di ba sinasabi ko sa inyo, pag may kulang kayo sa harap tas may likod, flexible, pwede. Kung harap lang, halimbawa ito lang harap na to, yan lang yung kulang, yung dalawa, di ka pwede mag flexible kasi hindi sa pangit tingnan kung may kawit dito. Yan. Pangit tingnan pag may kawit dito, tas dito minsan hindi lapat yung ngala-ngala. Kaya kung maganda kung harap at likod, o kaya mag-ordinary ka lang na pustiso kung ito lang yung kulang sa'yo, itong harap. Kung may budget ka, magpa porcelain crown ka, itong 4 ganyan. Yun lang guys. Pag may tanong kayo sa flexible, message nyo ako sa Dato Ambas TV, PM nyo po ako doon. Marami na po akong tulungan about sa mga question kung pwede ba sila o hindi sa flexible denture. Kaya kung may time kayo, visit nyo po ang Dato Ambas TV page sa Facebook. Chat nyo lang ako, wala naman pong online ako, sigurado magre-reply ako agad. Maraming salamat. Thanks for watching. Bye bye.